they do not know that they do evil. Diba? Maging matalino ka daw kapag ikaw ay papasok sa tahanan ng Diyos o sa templo ng Diyos. Amen ba? Paano ka maging matalino sa pagpasok mo sa tahanan ng Diyos? Ang sabi diyan, makinig ka ng mabuti. Draw near to hear rather than to give the sacrifice of fools. Amen ba? Meron po bang delight si Lord sa mga burnt offerings, sa mga fats of the ram? Sabi niya sa 1 Samuel. No. Ang sabi ng Panginoon, to obey is better than sacrifice. Alam niyo po ba, yung English word na hear, sa Hebrew po, ang ibig sabihin ng keshev or shema, kasi yung hear sa Hebrew, shema. Sabi niyo shema. S-H-E-M-A, shema. Sa English po, hear. Sa atin, makinig. Pero yung Hebrew word na shema, it doesn't only mean to hear. Nakakabit po doon yung to obey. So when you hear the word keshev or shema, it means to hear and obey. Hello? Naintindihan po? Malinaw ba? Ibig sabihin, when the Bible says hear, it means you hear and you obey. Hindi lang makinig. Amen? And that pattern goes from Genesis up to Revelation. Amen? In the gospel, sabi doon, he who has an ear, let him hear what the Spirit says. Amen? Doon sa Revelations, he who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Sino may tenga? Taas ang kamay. Sino may tenga? Yung sanggol ba may tenga? Wala. So dapat nakikinig din sila. Amen? Yung matatanda may tenga? Wala. So dapat nakikinig din sila. Lahat po ng edad dapat nakikinig sa Word of God. Amen ba? Amen po ba? He who has an ear, let him hear. Tanungin mo yung katabi mo, may tenga ka ba? Dapat makikinig ka. Lahat ng may tenga, lahat ng may pakinig, ay makinig. Ang keshev po ay isang intense word para sa pakikinig. Kasi yung shema, hear and obey. Yung keshev, pina-intense pa. Pay attention. Bakit sinabing pay? Pay attention because you are spending your focus. Tama ba? Parang minsan kailangan bilhin ng focus mo para mag-focus ka. Amen ba? Minsan kasi walang dating sa'yo yung Word of God kaya hindi ka makapag-focus. Amen ba? Masyado kang distracted sa ibang bagay. Mas mahalaga sa'yo yung ginagawa mo kaysa dun sa sasabihin sa'yo ni Lord. Ganun siya. Amen ba? Anong mas mahalaga sa atin? Makinig? O gawin yung agenda po natin? Sabi mo sa katabi mo, be attentive. Sabi mo sa katabi mo, pay attention. Sa Greek naman, ang kasing kahulugan po ng keshev ay proseko. Sabihin nyo, proseko. Ayan, proseko. Ano po ibig sabihin ng proseko? It means to turn the mind to. Ganoon yun? I-focus mo yung isipan mo doon. Amen ba? Saan nakapokus yung isip mo? Saan tumatakbo yung isip mo ngayon? Pag pumupunta ka ng simbahan, ano yung tumatakbo sa isip mo? Amen ba? Yung mga anak ninyo, pag pumupunta ng simbahan, ano yung niisip nila? Ay, magti-church na ako, magsasayaw na ako doon, makikinig na ako ng Word of God o ibang agenda. Amen ba? To attach oneself to. Maging close. Amen? Ano pa? To be addicted to. Wow, grabe, no? Saan ka na-addict ngayon? Ilang oras ka nagbababad sa TikTok, sa Facebook Reels, o sa Instagram Reels? Ilang oras yung ginugugol mo para mag-browse ng i-check out mo? Sa Shopee, sa Lazada. Ha? Ilang oras? Hindi nyo alam, nagiging addict na kayo doon sa mga bagay na yun. Ako po, tinitingnan ko yung sarili ko. Bago ko to i-preach ngayon, umagang to. Tinatong ko kay Lord. O tiningnan ko yung sarili ko, kinausap ko yung sarili ko.
Sabi ko, saan ba ako na-addict? Lord, nagpe-pray naman ako, di ba? Yes. Lord, nagbabasa naman ako ng Bible. Yes. Pero all throughout the day, napapansin ko, ganun ako ng ganun, cellphone. Nanonood lang naman ako ng reels, so ano man, nakikita ng asawa ko yun. Sabi ko, hindi nagiging productive. Amen ba? Hindi nakakatulong sa personal development ko as an individual, as a husband, as your pastor. Amen ba? As a person. Hindi po siya nakatulong sa akin para guminhawa buhay ko, para yumaman ako o mag-increase yung knowledge ko o yung wisdom ko. Yun yung napansin ko. Nung nagpe-pray ako, sabi ko, Lord, kasi ang lagi kong prayer po mga kapatid, Lord, ipakita mo sa akin yung mga bagay na dapat kong alisin. Na dapat kong baguhin. Dapat kasi pinagpe-pray po natin yun eh. Amen ba? Huwag tayong laging makinig sa boses ng laman po natin. Diba, pagkagising mo sa umaga, ang boses na maririnig mo, hindi mo man marinig na gawin mo, kundi yun yung urge mo. Okay? Marami po sa panahon ngayon ang urge pagkagising sa umaga. Kunin agad yung cellphone. Tama ba? hindi mag-pray muna. Yung iba, cellphone agad. Ay, may delivery ako, may ganito, ganyan. Yung gagawin na niya mamaya, yun na agad yung nasa isip. Baga na-addict na doon. Okay? Hindi na nawawala sa isip niya. Alam niyo ba yung alam niyo ba dati nung addict pa ako sa Dota, kahit tulog ako, nakikita ko yung mga karakter ng Dota kahit nakapikit ako. Naranasan niyo ba yan? O yung iba naman sa inyo, kahit nakapikit na, nakikita pa yung S sa Shopee. Diba? Yung kulay ng Lazada, nung JNT, diba? Kabisado niya na yung, kahit nakapikit siya, natutulog siya, napapanaginipan niya yung number ng rider niya. Ha? Kasi na-addict na siya eh. Tama ba? O habang tulog siya, naririnig niya si Captain Ri. Diba? Naririnig niya yung mga Korean novela, yung telenovela. Tama ba? Yung mga lumalabas sa Facebook, yung mga inchik. Lumalabas yun sa Facebook eh. Talagang mapapatigil ka eh. Ang ganda nung script. yung hari naging street sweeper. Nagkunwari siyang street sweeper. Aba, ang ganda ng kwento. Napapaano ka talaga eh. Episode 1 pa lang 'yon. Mag-aabang ka ngayon ng episode 2. Ano kayo mangyayari sa episode 2? 'Di ba? Nakita niya ako. O, yun ang may pinapanood mo. Ayun. Tinigil ko na. Tinigil ko po yun. Kasi hindi po nakakatulong. Kasi, sabi dyan, yung proseko, it also means to devote your thought and your effort to. Diba, it is an effort, diba? Magbibigay ka ng effort eh. Sa pagbukas ng cellphone, sa paghanap ng episode na yon. Tama ba? Tama ba? Hahanapin mo, halimbawa, hindi doon sa isang site na pinapanooran mo ng One Piece, hindi mo makita, maghahanap ka na ibang site na merong episode nun. Amen? Tatsagain mo yon. Kasi addict ka na eh. Tama ba? Gagawin mo yung lahat para marinig yung storya. Gagawin mo lahat para makita ulit yung bida o kung ano pa man. Kasi na-addict ka na doon. Yun po yung ibig sabihin ng keshem or ng proseko. No? Proseko. Ang tanong, meron pong research dito from thetreetop.com. Okay, this is a research. Ang average human attention span. Okay, the average human attention span by age. Next. Okay, tingnan niyo to ha. The average attention of a human is 8.25 seconds. Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, for at the most, 8.25 seconds, kailangan na-capture mo na yung attention ng tao. Ganun siya. So, sa loob ng 8.25 seconds, pag hindi naging interesado yung tao sa sinasabi o nakita niya, magsuswipe up na siya o mag-scroll up na siya. Tama ba?
Parang sa TikTok, pag hindi mo nagustuhan yung sinabi nung yung unang 8 seconds or unang 3 seconds nung sinasabi doon sa TikTok o sa Facebook o saan pa man, scroll up ka na agad. 'Di ba? Kahit sa Shopee, pag hindi mo nagustuhan yung nakita mo, within 8 seconds, mag-i-scroll ka na. Ganun siya. Amen ba? Now, attention span can range from 2 seconds to over 20 minutes depending on the age. Naunawaan po. Number 3, the average human attention span decreased by almost 25% from 2000 to 2015. So, ibig sabihin, to 2025 ngayon. Ang research na to 2015. Lumabas ng 2024. So, yung 8.25 seconds, bawasan mo pa ng 25%. Ilan na lang kaya yun? More or less 3 to 5 seconds na lang ang average attention span ng tao. Tingnan nyo, humans now have shorter attention span than a goldfish. Nakita nyo yung binibentang isda ni Dave? Di ba pagka tinuktok-tuktok mo yung aquarium, gano'n sila. For 9 seconds! Amen? Pero yung tao, tuktukin man ng tuktukin, hindi pa nalingon. Hindi pa nasunod. Di ba? Samantalang yung mga isda, laglagan mo lang ng butil ng food nila, di ba? Gaganon agad eh. Eh yung tao, oy, halika, may preaching ng Word of God. Ay, next time na lang. May prayer meeting. Ay, next time na lang. Makita niyo po yung difference? Samantalang ang salita ng Diyos, sabi ng Panginoon in Matthew chapter 4, verse 4, ay tinapay. Hindi daw mabubuhay ang tao na walang salita ng Diyos, pero yung ibang tao, okay lang kahit walang Word of God. Naunawaan po ninyo? Okay. Number 5, ito na. Basahin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Yung number 5. 1, 2, 3, basa. When we don't get enough sleep, our brains don't have enough time to complete these important tasks. Pag puyat ka, mahirapan kang mag-focus. Mahirapan kang makinig. Amen ba? Sino dito yung puyat? Pag lagi ka nagpupuyat, lalong lumiliit yung utak mo. Amen ba? Kaya minsan, meron kang disinterest sa mga bagay na sa Diyos kasi kulang ka sa tulog. Isang dahilan yon. Amen ba? At isa pang dahilan, wala kang binibigay na value sa Word of God. Mababa yung value sa'yo ng Word of God. Naunawaan po ninyo. That's why many people are not interested to come to church, to hear the Word of God. Amen ba? Because they don't see value in being a Christian. They don't see value in hearing the Word of God. Bakit pa ako mauupo dyan? Amen ba? But we as Christians, we find value in knowing God. Sabi nga ni Pablo, kung meron kang may pagmamalaki, pagmalaki mo, kilala mo si Lord. Sabi niya sa Pilipos, kung meron ako may pagmamayabang, ang dami kong may pagmamayabang. Pareseyo ako, may posisyon ako, may titulo ako, mayaman ako. Pero lahat ng yun, tinuring kong basura. Para sa lalong mahalaga. Ano po yung malalong mahalaga kay Pablo? Ang makilala si Kristo. Ganun po ba yung mindset natin? Ganun po ba? Ganun dapat ang mindset natin. Next. Okay? So, yan din po yung laman, no? Yung kanina kong binasa. Next. According to research, ayan, no? Our attention span has markedly decreased in just 15 years. Alright? Next. We are in a time where most people need to be entertained so they will be hooked and give their full attention. Diba? Kailangan mo na ma-entertain. Minsan, alam niyo po ba nakakalungkot sa ibang mga churches, kailangan pang mag-special number ni pastor
para lang maging interesado yung mga taong makinig sa kanya. Minsan, alam niyo po ba yung ibang mga churches kailangan pa na mag-isip ng maraming jokes para lang magstay yung focus ng mga tao sa pakikinig ng Word of God. Alright? Kailangan pa ng kung ano-anong mga pakulo. Next, we are living in a time where most people would invest their time, their effort, and money to what will give them instant gratification and to what will give them temporary pleasure. Katulad nga po nung sinabi ko kanina, kung walang value sa inyo yung Word of God, hindi kayo magbibigay ng effort na gumising ng maaga, matulog ng maaga, pumunta sa church ng maaga, makinig. Amen? Amen? Because if you don't find value in giving your effort, your time, and money to God, then what's the purpose of your life? Amen ba? What's the purpose of coming to church kung wala ka naman pala talagang interest na bigyang value o kahalagahan yung salita ng Panginoon? Amen? Mark chapter 4 and verse 24, pay attention to what you hear. With the measure you use, it will be measured to you, and still more will be added to you. Diba? Pay attention to what you hear. Anong ibig sabihin nun? Kailangan meron kang discernment kung ano yung naririnig mo. Ibalanse mo yung mga napapakinggan mo. Kasi po, next, what you give attention to, where pay your attention to, will grow in you. Amen ba? Amen ba? What you give your attention to, halimbawa, you give your attention to things that will lead you to sin. Nanonood ka, nakikinig ka, nakikihalubilo ka, na alam mo mag-lead sa'yo sa kasalanan, it will grow in you. Pag nag-grow na yan in you, it will grow over you. Pag nag-grow na yan over you, anong gagawin na nun sa'yo? Kakainin ka. Lalamunin ka na niya. Amen ba? Amen ba? Ganun po yung nangyari. Kasi we always have a choice. Sabi mo sa katabi mo, you have a choice. Meron ka laging kapangyarihang pumili. Kung saan mo gustong tumingin o tumitig, kung saan mo gusto laging makinig, kung saan ka lagi gusto mong nandoon ka, kung ano yung gusto mong laging hawak at nababasa, nakikita, nasa sayo po yun. Nasa iyo yung kapangyarihan na yun. Amen ba? Amen po ba? Hindi ka gagawing robot ni Lord na pagka nagbabrowse ka ng walang humpay sa Facebook, kukunin niya yung cellphone mo. No. Amen ba? Pag na-addict ka na sa games, biglang kukunin ng anghel yung cellphone mo, hindi niya gagawin yun. Kasi meron kang free will eh. Hindi pa pwedeng kunin ni Lord yung free will mo, papunod ka lang sa Kanya. Sabihin niyo po, Keshev. Ano po yung Keshev? Pay attention. Sometimes, you need to pay attention na kapag ka nagbabrowse ka na, you need to pay attention kung ilang oras ka nang nandoon. Amen? You need to pay attention. You have to have a clear mind. Kumbaga, na alam mo sa sarili mo na sobrang tagal mo nang ginagawa to. Teka, na-addict na yata ako dito. Amen ba? Amen po ba? We need to give attention. We need to pay attention. So, next, do not be deceived. Para magawa natin yung Keshev, ang una mong gawin, alisin mo yung deception. Iwasan mo yung deception. Daya. Pandaraya. Amen? Sa unang Timoteo chapter 4 and verse 1, sabi rito, ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig. Sabihin nyo, pakikinig. Tingnan nyo ha. Marami daw ang tatalikod sa pananampalataya. Bakit? Dahil mali yung pinakinggan nila. Mali yung binigyan nila ng kanilang atensyon. Amen?
Hello? Nandiyan pa ba kayo? Mali yung binigyan ng atensyon. Mali yung pinanonood. Mali yung pinakikinggan. Mali yung sinasamahan. Amen ba? Kaya maraming tatalikod. Hindi ibig sabihin nakaupo din sa simbahan, magtutuloy-tuloy yan. Anong pinapakinggan yan? Lunes hanggang Sabado. Anong pinapakinggan, anong pinapanood niyan? Lunes hanggang Sabado. Amen ba? Naintindihan niyo po ba ito? Sabihin niyo nga po, Keshev. It's an intense form of Shema. Sabihin niyo nga po, Keshev. Sabi diyan, marami ang tatalikod sa pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig sa mga mandarayang espiritu. Sabihin niyo nga po, seducing spirits. Sa ibang translation, deceiving spirits. Sa Revelation, si Satanas po yung ahas na nag-deceive kay Eva at saka kay Adan. Pag sinabi niyo pong mandarayang espiritu, it comes from Satan himself. At mababasa niyo po yan sa 2 Corinthians that even the demons disguises as angels of light. Amen ba? Ano pong ibig sabihin nun? Yung mga demonyo po, they can disguise as harmless, innocent. Amen ba? Cellphone. Masama ba cellphone? Masama ba cellphone? But Satan, the demons, can use your cellphone to what? Para mabaling attention mo. Papunta sa mundong to. Kahit hindi papunta sa Satanism eh. Gusto lang ng dyablo maging makamundo yung isip mo. Ayaw maging makalangit yung isip mo. Hello? Satan and his demons wants you to think of temporary things. Amen? Physical, mental, emotional, financial. Although, lahat po ng yun, hindi naman masama. Tama po ba? Pero Satan wants you to focus on that temporary things. Not on the eternal things. Amen po ba? Next, in verse 2, sabi rito, ang mga aral na ito ay itinuturo ng mga taong mandaraya, sinungaling at walang konsensya. Amen. Titigan mo yung katabi mo. Himasin mo yung kanyang balikan. Tanungin mo siya, may konsensya ka pa ba? Nakokonsensya ka ba kapag nasa simbahan ka, tapos hindi ka nakikinig? Nakokonsensya ka ba nasa simbahan ka, naglalaro ka lang ng games? Nakokonsensya ka ba, pumupunta kang simbahan, wala kang dalang Bible? Ha? Alam niyo po, noon, natutuwa ako kasi nung unang salta ko sa born again church, lahat ng mga tao may bit-bit na Bible. That is why I am encouraging you all, when you come to church, every time, you must bring your Bible. Kasi yun na yung nawawala sa atin eh. Anong dala-dala ng mga tao? Bata o matanda? Cellphone. Walang masamang dalhin yung cellphone kung diyan ka nagdo-notes. Pero kung yan ay nagiging distraction para marinig mo yung salita ng Diyos, huwag ka naman muna magdala ng cellphone. Dali mo yung cellphone, i-silent mo, mag-notes ka na lang. Amen po ba? Amen ba? Next. We are living in a time where many of the things we allow ourselves to give attention to are drawing us far away from God. Amen ba? And from our eternal purpose and destiny. Minsan meron pa tayong justification. Kasi ito, I will be honest with you. Sa sobrang daming ginagawa, halimbawa, during the day, naglaba, kung ano pa man sa bahay, nag-devotion, nag-Bible study, humayo, ganyan-ganyan. Pagdating ko sa gabi, sa bahay, all I want is to grab my cellphone, to browse. Tama ba? Hanggang doon sa higaan, browse. Hanggang sa inaantok na ako din. Mag-devotion na ako, inaantok na ako.
Nakakatawa pero nakakalungkot. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi na ikaw yun. Hindi na tayo ganon. Binago na tayo ni Lord. Amen ba? Amen ba? So yung inaalaw po natin na mag-catch ng attention po natin, maging careful po tayo na hindi yun ang nagiging dahilan para malayo tayo sa purpose natin sa mundong to. Amen ba? Amen ba? Okay? 1 Corinthians 11 verse 3, sabi rito, I am afraid that as the serpent deceived Eve by his trickery, your thoughts, sabi mo sa katabi mo, your thoughts will be led astray from a sincere and pure devotion to Christ. Sabi ni Pablo, natatakot ako na baka kung papaanong dinaya ng ahas si Eva doon sa halamanan ng Eden, ay madaya ka rin ng dyablo, yung iyong isip. Amen ba? So what is our purpose? Ang purpose po natin is to love God and to love people. That's your purpose. Sabihin nyo nga po, to love God and to love people. Next is to go, preach the gospel, and make disciples. Alright? That's our purpose. Lahat po tayo gagawin dapat yan. Humayo, mangaral. Amen? Gawing alagad ng mga tao. Amen? Kaya nga po, meron tayong panawagan ngayon, yung each one bring one. Amen ba? No, sabi ni Pastor Grico, humanap kayo ng matuturuan ninyo, i-mentor ninyo, madidisciple, aalagaan ninyo, na kahit isa. Amen? Amen? Hallelujah. Next is to be a godly influence, salt and light to this world. Amen ba? Yan ang purpose po natin, maging ilaw at asin sa mundong ito. At panghuli, to enforce the kingdom of God here on earth. Amen? Amen? Paano po natin gagawin yon? How can we enforce the kingdom of God here on earth? By living like Christ. Tama ba? They must see Jesus Christ in you. Next, focus on Jesus. Sabihin nyo nga po, focus on Jesus. Okay? Sabihin nga po lahat natin, Kesheb. Ano ibig sabihin ng Kesheb? Pay attention. Hear. Obey. Be attentive. Ano yung presoka? Be addicted. Amen ba? Kung magiging addict tayo kay Lord. Hello? Amen ba? Amen ba? Matthew chapter 17 verse 1 to 7, Now after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, led them up on a high mountain by themselves, and he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became as white as the light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, talking with him. Then Peter answered and said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If you wish, let us make here 3 tabernacles, one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud overshadowed them, and suddenly a voice came out of the cloud saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear him. And when the disciples heard it, they fell on their faces and were greatly afraid. But Jesus came and touched them and said, Arise and do not be afraid. Amen po ba? Kung itutuloy niyo po yung pagbasa niya nung sila ay tumayo, wala na silang ibang nakita kundi si Jesus lang. Sabihin niyo po, si Jesus lang. Amen? Focus on Jesus. Kay Jesus lang ang tingin. Amen ba? No matter the circumstance, no matter the miracles, amen? Kung anong mangyari sa iyo sa buhay, dapat kay Jesus lang ang tingin. Amen ba? Amen ba? Kay Jesus lang ang tingin. So how to Kesheb? How to Kesheb? Number 1, remove all distractions. Diba? Paano ka naman makapag-pay attention? Maging attentive kung mayroong distraction sa harapan mo. Diba? May cellphone. Diba? Isang unang-unang distraction talaga to. Sa totoo lang ngayon, sa panahon natin.
Remove that. Diba? Hebrews chapter 12, verse 1 to 2, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus. Diba? Hindi ka po makapag-focus kay Lord unless you begin with verse 1. Remove, lay aside lahat na nagpapabigat, lahat ng distraction sa buhay natin. Amen ba? Number 2, how to kesheb. Number 2, be silent. Sabi mo sa katabi mo, manahimik ka. Minsan kasi, maingay tayo. No? Salita tayo ng salita, wala tayong binibigay na time kay Lord para magsalita. Sabi rito sa Job chapter 33 verse 31, sabi ni Lord kay Job, kasi si Job madaldal. Kung mabasahin niyo yung book of Job, di ba, daldal ni Job? No? sabi ni Lord kay Job, pay attention. Ano yung pay attention? Kesheb. Amen? Pay attention. Job, hawakan mo yung balikat ng katabi mo. Sabi mo sa kanya, pay attention. Tapos sabi mo yung pangalan niya. No? Pay attention. Sabi mo, listen to me. Sabi yan, hawakan mo yung balikat. Medyo diinan mo, medyo may konting kurot ng konti. No? Keep silent. And I will speak. Amen? Alisin mo muna lahat ng distraction para tahimik talaga. Amen? Tapos tiko mo rin minsan yung bunganga mo. No? Then listen. Amen? Listen. Kasi minsan sobrang busy mo, iniisip mo na, gabi, no? Iniisip mo na agad yung gagawin mo bukas. Teka, kurutin mo yung sarili mo. Teka, manahimik ka muna. Ha? Sabi niya, no, keep silent and I will speak. Amen? Totoo po nangungusap si Lord. Number 3, listen. Alam niyo po ba, nakakatuwa, yung listen and yung silent, pag ginambol mo, pareho ng laman eh. Yung silent, pag ginambol mo siya, magpo-form siya ng word na listen. Amen? So, it goes hand in hand. When you are silent, you can listen. So, Hebrews chapter 2 verse 1, therefore, we must pay much closer attention. Di ba pagka medyo bulong lang yung sinasabi, medyo ano yun? Ano yun? Ano yun? Tama ba? Ganon kasi si Lord minsan mangusap eh, pabulong lang. Minsan sa innermost being mo, pag sobrang tahimik ng thoughts mo, ng emotion mo, amen? Doon mo siya maririnig. In the stillness and in quietness. Amen? So, we must pay much closer attention to what we have heard, lest we drift away from it. Okay? Number 4, obey. So, naging tahimik ka, nakinig ka, narinig mo ngayon. Kasi nakinig ka, amen? Pag narinig mo, anong kasunod? Sunod. Pagsunod na. James chapter 1 verse 22 and 25. Do what God's teaching or word says. Don't just listen and do nothing. Titigan mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, don't just listen. Sabi mo sa katabi mo, do something. Sabi mo sa katabi mo, each one bring one. No? Do something. We must do something. Sabi dyan, when you only sit and listen, you are fooling yourselves. Dinadaya lang daw natin yung ating sarili kapag nakaupo lang tayo at nakikinig. But when you look into God's perfect law that sets people free, pay attention to it. If you do what it says, you will have God's blessing. Ay, walang natuwa. Diba? Sabi ni Pastor Grico, pag blessing, ang lakas ng amen. Paano daw mangyayari yung blessing? Pagka tinitigan mong maigi, when you pay attention to what He says.
Amen? And obey it. And you do something about what you heard. Amen ba? Amen po ba? Then, anong gagawin ni Lord? If you do what it says, ano mangyayari? You will have God's blessing. Palakpakan naman natin si Lord. Parang hindi kayo natutuwa. Pumapalakpak kayo. Palakpakan naman natin si Lord. Gusto niyo ng blessing? Sumunod tayo kay Lord. Pay attention. Then do something. Amen ba? Sabi diyan, never just listen to His teaching and forget what you heard. Lastly, number 5. Dahil nakinig ka, tumahimik ka at nakinig ka, sumunod ka, ito na siya. Enjoy mo na. Blessing ng Panginoon. Amen ba? Isaiah chapter 55 verse 1 to 3. Come, all you who are thirsty. Alam niyo po sa Amplified Classic Translation, sabi rito, wait and listen. Sa Amplified Classic, wait and listen. So sabi rito sa NIRV, come all you who are thirsty. Come and drink the water I offer to you. You who do not have any money, come, buy and eat the grain I give you. Come and buy wine and milk. You will not have to pay anything for it. Why spend money on what is not food? Why work for what does not satisfy you? Bakit ka daw nagpapakapagod, nagbibigay ng atensyon sa hindi naman talaga makapag-satisfy sa'yo? That's what it means. Hindi po yan literal na pagkain na sinasabi dyan. Kundi yung spiritual void. Amen? Yung hunger and thirst na meron tayo deep inside. Hindi po yan masasatisfy ng kakabrowse natin o kung ano pa man. Alright? Sabi rito, listen carefully to me. Sabi nga po natin kay Sheb, listen carefully to me. Then, ano yung utos? Listen carefully. Ano yung promise? Then, you will eat what is good. You will enjoy real abundance. You will enjoy real blessing because you listen carefully. Because you, Kesheb. Naintindihan po ba ninyo? Listen, you will enjoy the richest food there is. Wow. Amen ba? Hallelujah. The richest food. Ano po yung karneng mahal ngayon? Wagyu beef. Magkano yon? Alam niyo po ba per kilo nun? 11,000. Hindi pa luto yun, ha? Eh, ang maghahain pa sa'yo sino yun? Yung chef na si Gordon Ramsay. Naku, baka 25,000 na yun pag hinain sa'yo. Pero yung ihahain ni Lord, mas grabe yun. Yung naka-ready ni Lord na blessing sa'yo, mas grabe yun. Hello? Basta makinig at sumunod ka sa Kanya. Diba? Do something about what you heard. Sabi rito, listen and come to me. Pay attention to me. Then you will live. Diba sabi sa John chapter 10 verse 10, I have come that the sheep may have life and have it more abundantly. Amen po ba? Yun ang blessing. Yung bigay ni Lord. Sabi dito, I will make a covenant with you that will last forever. Wow. Amen? I will give you my faithful love. Yun pa lang, tapos na eh. Kumbaga, sabi ni Grace Tan Felix, okay na to. Diba? I will give you my faithful love. Okay na to. Diba? Yung love pa lang ni Lord, okay na to eh. Amen ba? What if hindi bigay sa'yo yung blessing? Will you still remain? Will you still remain?
Ayaw po lahat ay tumayo. Hallelujah. Sharabak handa basikiyara kandi. Shakataya karabasikiya masandi. Can we all pray? Hallelujah. Can we close our eyes? Let us pray in the Spirit. Let us thank God for His promises. I know marami na po kayong narinig na mga prayers and words of prophecy, but it's time right now to thank the Lord. Thank Him for who He is. Thank Him for His promises. Just bless the name of the Lord. Come on, people of the Lord. Open your mouth and praise God. Hallelujah. Sige po, bukas natin yung ating mga bibig, purihan natin ang Panginoon. Shakataya karabasikiya masande diyara karabakande. Sharabasanda karabakarabasikiya masande kiya basarara karabashakataya. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shakatiya masande diyara. Hallelujah. 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 Lord, sa umagang ito, as we raise our hands in worship, Lord, help us, O Lord, to surrender our mind, our will, our emotion, and pay attention, be sensitive, put our mind, thought, and effort into what you desire for us, Lord. Lord, I am praying that you will fill our minds, you will fill our hearts, things that pleases you, things that glorifies you, Lord. Fill our hearts, Lord, right now, by the power of your Spirit, O God. Hallelujah. Fill us, Lord. Hallelujah. With all the things that pleases your heart, Lord. Hallelujah, Lord. Fill our hearts with praise, Lord. Fill our hearts with gladness. Fill our hearts with oil of praise, Lord God. Hallelujah, hallelujah. Fill us with everything, Panginoon, that comes from you, that comes from heaven, Lord God. Fill us with your promises. Fill us with your words. Fill us with your presence, Lord God. Hallelujah. 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 Shakataya karabasikiya masande. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. 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 We thank you, Lord. We thank you, Lord. We thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.